Totoo ang sinasabi ko, ate. May mga aswang sa lugar na pupuntahan nyo. Maraming nagkukwento tungkol sa mga nawawala doon. May mga pictures pa nga po. Tapos, may mga witnesses. OMG Mars, ang pogi! Nakaputing manipis sa pantalon at wala pang itaas. Grabe itong abs na to, parang chocolate bars. Yung mata, ay bakit parang may something na bumihag sa akin? Bakit ako naloko? Mamaya na yan. Bilis, tumakbo ka. Ang tanga-tanga ko. Hindi ka tanga. Biktima ka. Mamaya ka na maghimutok. Bilisan na natin. Bago pa tayo maabutan ng mag-inang aswang na yan at malapan ng buhay. Takbo, Bikay! Magandang hapon po, Dark Shadow. Panati ko po ako ng mga kwento ng inyong YouTube channel. Mula po sa Red Shadow, Team Bicol Horror Stories at Uragon Horror Stories. Lagi ko pong inambangan ang mga upload ninyo nang malaman ko po ang inyong Gmail account kung saan magpapadala ng kwento. Sinulat ko talaga ang mga nakatatakot na karanasan namin ng kaibigan kong si Bikay nang magawi kami sa isang baryo kung saan may isang bahay ng pamilyang aswang. Dati, hindi ako naniniwala sa mga kwentong aswang, pero noong maranasan ko mismo at masaksihan ng dalawa kong mga mata kung paanong lingkisin ng aswang ang kaibigan ko, na siya ko pong isasalaysay sa inyo. Hoy Mare, bakit ngayon ka lang? Ikaw nga yung wait. Dapat kanina pa tayo nakaalis para makuha na natin yung supply ng kalamansi bago sumikat ang araw. Naku, sorry na. Kailangan ko pa mag-ayos. Hindi pa rin magmukhang pagod ang beauty ko kung makikipag-negotiate tayo sa mga supplier natin. Ay nako, Ikay. Palagi na lang beauty mo ang nasa isip mo. Alam mo bang mababa na naman ang presyo ng kalamansi sa palengke? Kailangan nating makakuha ng mas maraming supply para kumita pa rin tayo. Bumaba na naman. Paano yung pangarap ko magkaroon ng salon? At ikaw, paano pag-aaral ni Nena? Kaya nga kailangan nating maging mas matalino sa pagninegosyo. May nakausap ako kahapon. Pwede raw tayong makakuha ng kalamansi sa mas mababang presyo kung bibili tayo ng mas marami. Talaga? Naku, bet ko yan. Pero ang tanong, may savings ba tayo para makabili tayo ng ganong karaming kalamansi? Oo naman. Nag-ipon ako. Tingnan mo, kumpleto ng computation ko. Kung bibili tayo ng triple ng usual na quantity binibili natin, mas malaki ang kikitain natin. Grabe, nakakahanga ka talaga. Kung lalaki lang ako, pinakasalan na kita. Business-minded ka talaga, no? Perfect kang maging business partner. Hindi ka lang magaling. Ang sipag-sipag mo pa. Kaya nga malamal kita eh. Pero sigurado ka ba na kaya nating ibenta ang latang yun? Oo naman. Tiwala lang. Yan ang special power natin. Ang mag-sell stock. At nasisiguro ko, yan ang strength mo. Ay, true. Walang makakatanggi sa charms ko. Pero alam mo, Lily, proud na proud ako sa'yo. Ang bata-bata mo pa, pero ang sipag mo lang para kay Nena. Wala yun. Ganun talaga kung mahal mo ang isang tao. Parang ikaw, hindi ba tinutulungan mo rin ako noong nahihirapan ako? Nung mag-isa ako sa tindahan? Ay, Mare, huwag mo akong paiyakin. Sige na, tara na. Baka maubusan pa tayo ng magandang kalamansi at baka may cute na supplier doon. Hindi ka talaga nagbabago. O sige na nga, tara na. Pero focus tayo sa business ha. Wala mo nang harot. Promise, business muna. Pero kung may gwapo, reserve ko na for the future business partner natin. Charot! Maaga kaming umalis ni Ikay sa bahay para bumili ng maraming kalamansi sa mga supplier namin. Mabutit, dumating sila sa aming lugar. Nakabili kami ng sapat na dami ayon sa aming plano. Pagkatapos, umupa kami ng tricycle para ihatid ang lahat ng kalamansi sa bahay ko. Nang umalis na ang driver,
Agad na inilatag namin ang sako ng kalamansi. May mga basket at plastic na container din sa paligid namin para sa aming pagsasalin upang ayusin ang mga ito. Hindi ko alam na ang simpleng negosyong ito magiging daan para makatagpo namin ang tunay na panganib. Ay! Ang lalaki, tingnan mo, 5 sako ng kalamansi at ang lulutong at ang lalaki. Grabe talaga. Isa kang simpleng madiskarte. Oh, ayusin mo ang pagpisil mo dyan. Laki talaga. Oo nga eh. Ang gaganda ng nakuha natin. Oo. Tingnan mo, perfect size lahat. Hindi masyadong malaki, hindi rin masyadong maliit. Yung iba nga kasi parang kasing laki na ng kalamansi sa mall. True. At ang mo yung freshness. Parang kagagaling lang sa puno. Grabe ang bango-bango. Dahan-dahan lang sa pagbubukas ha. Ayaw nating masayang. Dapat perfect condition pa rin pagdating sa palengke. Ilagay mo na rin sa malaking lalagyan yung mga nakabukas na. Mare, sigurado ako, jackpot tayo rito. Tingnan mo, kada sako, may lamang 3 kilo tayong kikitain. Times 10 yun, di ba? Tapos, nabili natin na mas mura kasi nga, nakabili tayo ng bultuhan. According sa computation ko, kung ibibenta natin ito ng regular price, 4 na doble ang kikitain natin, Ikay. Pwede na akong makaipon para sa libro ni Nena. Pati na rin ang bagong uniform niya at sapatos. At pwede na rin ako mag-start ng beauty pan si bakla. Ay nako, kailangan ko ng hand cream. Pagkatapos ito, nagdodrawing ng beauty ko sa kakatrabaho. Tulungan mo muna akong isort to. Yung mas malalaki dito sa basket. Yung mga medium size naman doon sa plastic container. Para madali nating mapresyohan lahat. Yes, Mare. Pagdating sa palengke, diretso benta. Speaking of benta, napansin mo ba yung cute na tindero sa kabilang pwesto? Focus na muna tayo sa kalamansi. Kailangan nating makaisip ng mas magandang strategy. Para mapaubos agad natin ang mga kalamansing to. Ganito ang diskarte dyan. Ako sa unahan, tapos kasunod kita. Magpepresyo ako ng malaki. Halimbawa, 50 ang kilo. Ikaw, 30 lang o 40. O di ba, iisipin nila na mura ka. Di mabibili sa'yo. Tapos pag naubos na yung sa akin naman, ang ibebenta mo. Nagmamadali na kaming ayusin ibigay ang mga kalamansi. Pareho kaming may sariling pangarap na nais makamit. Halos 1 oras din bago namin matapos na maisalansa na maayos ang lahat. Pagkatapos noon, dumiretso na kami sa palengke. Puno ng pag-asa, pero ang hindi namin inaasahan, ang tuwa at sigla na naramdaman namin kanina ay napalitan ng pagkadismaya. Hindi namin inaasahan na ganun katumal ang bintahan ng kalamansi ng mga araw na yun. Tila ba ang mga tao ay walang interes sa aming produkto. Ikay, bakit parang ang tumal? Ilang oras na tayo rito. 5 pa lang ang bumibili. Mare, hindi ko rin maintindihan. Parang kahapon lang ang daming bumibili sa atin. Naku Mare, nilalangaw ang kalamansi natin. Baka may problema tayo. Bakit? Tingnan mo yung kalamansi sa kabila. Diba? Mas mababa ang presyo. Halos kalahati ng presyo natin. Paano nangyari yun? Bakit biglang bumaba ang presyo? Kahapon lang, sobrang taas ng benta nila. Tapos ngayon, bigla na lang nagpresyo sila ng ganyang kamura? Nakichika ako isa sa kanila kanina. Ayon sa kanila, nagbagsak daw talaga ng presyo mga supplier kanina. Ibig sabihin, yung supplier na nakuha natin, ang akala natin naka-jackpot tayo, di hamak na mas mataas pala ang presyo nila kesa sa mga supplier na nakuha nila. Anong gagawin natin? Hindi tayo kikita nito. Pati puhunan natin mawawala.
Paano nang pang-enroll ni Nena? Yung bagong sapatos, yung bagong uniform. Ay naku, uso na talagang scammer ngayon. Pati mga supplier scammer na rin. Hindi ba lang tayo inabisuan na babagsak sila ng presyo ng mga kalamansi? E di sana, tumawad mo lang tayo kanina. Pero wag kang magpanik. May naisip ako idea. Kailangan natin maglako. Wala na tayong choice kundi ilako ang mga kalamansi na ito. Kesa naman mabulok at malugi tayo. Ha? Saan naman tayo maglalako niyan? Marian, naalala mo ba yung kwento ng pinsan ko? Yung naglako siya sa San Nicolas, doon daw, kunti lang nagtitinda. At sigurado mauubos mga paninda natin doon. Pero malayo yun At di ba nga ang sabi nila, delikado raw doon. Naku Mari, huwag ka mag-alala. May nakilala akong gwapo kahapon. Ay, eto na naman tayo. Makinig ka nga na lang muna sa akin. Kaysa naman masayang lahat ng ito at mabulok na hindi man lang natin nabawi ang puhunan natin. Kaya magtiwala ka. Naniniwala ako doon sa gwapo na nagsabi sa akin na pumunta tayo sa San Nicolas. Hindi ang itsurang basihan para masabi mong nagsasabi siya ng totoo. So ayaw mo? Hahayaan mo mabulok ito? Makikipagsapalaran tayo o makikipagsabayan sa kanilang sobrang baba ng presyo? Kung makikipagsabayan tayo, mauubos nga pero wala naman tayong kita o balik puhunan, minsan lugi pa, ano? Ay, sa bagay tama ka. Wala tayong choice. Kesa naman mabulok ang mga kalamansi. O sige, mamaya ayusin na natin ang mga gamit. Bukas, maglalako tayo sa San Nicolas. Mahirap ang buhay namin, Dark Shadow. Kaya kahit ano na lang susuungin namin. Hindi pa man kami nakakapunta sa lugar. Pero si Ikay, ang kaibigan kong bakla na mahilig sa mga gwapong lalaki. Wala akong kaalam-alam na nahulog na pala ito sa patibong ng isang aswang. Oo, Dark Shadow. Ayon sa kwento niya sa akin, mag-aalas 2 ng hapon noon nang magpaalam siya sa akin na maglalako siya ng ibang kalamansi. Makakatagpo siya ng isang lalaking labis na bumihag sa kanyang puso. Ay! Naku po! Ang kalamansi ko! Pasensya na. Okay lang. Sorry din ha. Ako rin kasi medyo lutang. Hindi ko nakita ang pogi. Siyang tao palang karap ko. Pasensya na talaga. Hindi na kita matutulungan kasi nagmamadali ako. Diyos ko, jackpot! Wednesday ba ngayon? Ang gwapo neto, tutugkad. Number 1, maputi na parang gatas sa kape. Number 2, ang bango. Parang imported na pabango na hindi ko ma-pronounce. Number 3, jawline niya pamatay. Pwede pa putol ang fruits. Number 4, braso na kasing laki ng hita ko. Nakakaimatay talaga. Pumupungay-pungay ka na. Ay, sorry Ali. Huwag ka na tumulong kahit ako na lang. Mag-iingat ka. Delikado minsan sa palengke. Oo nga eh. Delikado nga. Dito sa puso ko. Ano nga palang pangalan mo? Para maitala kita sa listahan ng future boyfriend ko. Kung okay lang. Rigor. Rigor? Kasi kalalayan po. Gwapo. Lalaki-lalaki ang pangalan at parang pang-leading man sa teleserye. Rigor, Ikay. Mr. Ikay Rigor. Mag-focus ka, Ikay. Nasaan na siya? Bilis siya maglakad. Parang si The Blush. Wait! Papunta siya sa terminal na papuntang San Nicolas. Oh Lord, sa'yo na ba ito? Destiny ko ba ito? Totoo ba ito? Hindi ko ito pwede malampasin. Never checklist ng stalker. Number 1, 2 pakete ng tissue. Check! Number 2, candy para di antukin. Check! Number 3, determination na sundan siya kahit saan man siya pumunta. Kahit sa San Nicolas. Triple check!
Bilis siya maglakad. Pero di bale, kahit magpawis ang beauty ko, kailangan ko malaman kung saan siya nakatira. Rigor. Pahala na. Kung sabihin nilang desperada ako, at least desperada with standard. Teka lang. Rigor! Huwag ka naman magmadali. Baka ma-cardiac arrest ako sa kahabol sa'yo. Nakakapagod na sa kahabol sa kanya. Kung taga San Nicolas siya, tapos walang competition ng kalamansi sa business namin doon, perfect! Opportunity with side quest. Naging jowa ko siya. 2 butas sa karayom, isang sinulid ang papasok. Ay naku, Rigor. Ikaw talaga ang sign na galing sa langit. Lord, thank you sa blessing na to. Sabi nga nila, kung may ibibigay kang kalamansi, meron din palang Rigor na kasama. Mahilig sa misteryoso at gwapong lalaki ang kaibigan kong si Ikay. Buong tapang niya itong sinundan hanggang sa terminal lang patungong sa Nicolasa. Madalas niyang ikapahamak ang kanyang kalandian, palibasa, desperada na magkaroon ng boyfriend. Palibasa na sa tamang edad na rin, konting panahon na lang, mapag-iiwanan na siya ng kalendaryo. Wala rin akong kamalay-malay na ang kalandian niya ng kaibigan ko ang magtutulak sa amin sa isang karanasang hinding-hindi namin makakalimutan. San Nicolas! San Nicolas na! Ay, sasakay siya sa unahan. Grabe, ang galing maglakad. Parang walang effort. Pero ang graceful pa rin. Dahan-dahan lang ako. Huwag masyadong mahalata na sinusundan ko siya. Doon siya sa driver's seat umupo. Doon din ako upo. Nag-visit naman yun ang lalaki na yun. Inunahan pa ako. Dito na nga lang ako sa loob. Doon lang ako sa dulo para kitang-kita ko siya sa side mirror. Sakay na! San Nicolas! Isa po. Doon ako sa dulo, pwede. Salamat. Dito ako. Parang katabi ko lang siya. Ang hirap umagdang, di ko siya titingnan. Pero swerte ko naman. Ang ganda ng view ko. Andun siya sa unahan at kitang-kita sa rearview mirror ng jeep. Ay, nakakaya nga lang. Baka mapansin niyang sinusundan ko siya. At titig na titig ako sa kanyang mukha. Pero sino ba naman ang hindi titingin? Sobrang pogi talaga eh. Parang imported ang features. Nakatingin siya sa labas. Ang mysterious naman. Parang may malalim na iniisip. Feeling ko may darkness pa siya. Na ako lang ang makapagpapagaling sa kanya. Ay. Ang bango. Parang nakasampung spray na siya ng pabango. Nakakarupok ng pagkababae. Ay, parang gusto ko na siyang yakapin. Pero kinakabahan lang ako. Sa kaya siya bababa. Sana sa dulo ng ruta para mas matagal ko siyang makita. Kasi para malaman ko kung saan talaga siya nakatira. Kailangan ko malaman para sa research purposes. Oo nga. Ay, naka-record. Kung pupunta ka sa langit, sasama talaga ako. Gagawa ko ng paraan. Kahit ano pang mangyari, hindi kita palalagpasin. Once in a lifetime opportunity ito. Nang makababa na ng jeep ang lalaking sinusundan ng kaibigan ko, agad din itong bumaba si Ikay ng jeep para sundan ang lalaking nakabiyag ng puso niya. Wala daw siyang kamalay-malay noon. Para daw siyang na-hypnotize. Pakiramdam niya daw noon. Kahit anong gawin sa kanya ng lalaki, papayag na siya. Gwapong-gwapo talaga siya sa lalaking nakabangga niya sa palengke. Pero habang ikinikwento iyon ng aking kaibigan, kinikilabutan din ako, Dark Shadow. Lalo na nang sabihin itong bigla na lamang daw itong nawala. Nang sobrang bilis daw ng pagkawala.
Asan na siya? Saan siya pumunta? Abilis siya maglakad. Hala, nawala siya bigla na parang bulalang. Imposible naman yun. Oh, sayang. Excited pa naman ako. Abilis siya nawala sa paningin ko na parang hangin. Pero kahit nawala siya, feeling ko destiny ko talaga siya. Ay, nako. Rigor. Ang liyempo ko. Ay, sigurado ko, dito na kami magbebenta talaga ng natira naming kalamansi. Pagbalik ko kay Lily, ikukwento ko kung gaano kaganda ng lugar na to para sa business namin. Tapos, sino mag-aakala? Dito pa makikita ang future jowa ko. Talagang babalik ako rito. Humanda ka sa akin, Rigor. Hindi talaga ako titigil na hindi magkitang muli ang ating mga landas. Pagbalik ko, may dala-dala na akong kalamansi. Baka customer pa kita. Grabe talaga. Sa kabilang banda daw noon, Dark Shadow, isa ang nakatawag pansin sa kanya. Ang mga kabahayan ng mga oras na yun, mag-aalas 5 pa lang daw ng hapon, halos sarado na ang mga pintuan ng bahay at bintana. Doon na raw natauhan ang kaibigan ko. Bigla niyang naisip na delikado sa lugar na yun ng ganung oras. Kaya nagmadali na raw itong bumalik sa sakayan ng tricycle. Doon niya raw napansin, sobrang layo niya na raw sa paradahan ng tricycle ng bayan. Ako naman noon, alalang-alala na sa kanya. Kaya naisip ko na lamang noon, maaaring uuwi na rin siya sa kanila. Kaya agad ko na rin inayos ang aming paninda. At nagtawag na rin ng tricycle para maghatid sa amin. Kinagabihan naman noon, pumunta si Ikay sa bahay namin. Doon niya ikunento ang nangyari sa kanya. Ano bang nangyari sa'yo? Bakit hindi ka na nakabalik kanina? Saan ba umabot yung kalandian mo? Kanina pa kita hinahanap sa palengke. Naku, Mare. Feeling ko nahanap ko ng forever ko. Ha? Anong forever? Akala ko ba nagbebenta, ha? Oo, nagtinda nga ako ng kalamansi. Pero hindi ko naman nakalain na makakabangga ko isang super mistisong lalaki. Nawakan pa ako sa bewang ko at nasalo niya ako, di ba? Habang nakadikit ang katawan niya sa katawan ko, amoy na amoy ko yung pabango niya. Kita-kita ko ang mukha niya. Kung sa iyo yung nangyari kanina, masasabi mo malalaglag ang panty mo sa prosesya niya. Ang gwapo niya talaga. Hindi ko alam kung saan galing ang kagapuan ng lalaking yun. Ayun. Kaya naman pala nawala ka. Alam mo yung kalandian mo? Yan ang magpapahamak sa'yo. Paano kung aswang pala yung lalaking yun? Eh di napahamak ka. Kung katulad niya lang ang mga aswang, kahit araw-arawin niya ako, okay lang sa akin. Kahit habang buhay na ako sa piling niya, ayos lang sa akin yun. Kung katulad niya lang. As in, gwapo talaga? Oy, interesado. Ano nga? Eto na. Umandar talaga ang kalandian ko. Sinunod ko talaga siya hanggang doon sa San Nicolas. San Nicolas? Oo. Ang layo nun, ha? 3 bayan mula rito sa atin. Yes, sa San Nicolas. Ang lugar kung saan tayo magtitinda ng kalamansi. Medyo may mga bahay din pero sigurado ako pwede tayo makajackpot doon. At hindi na tayo pwedeng umurong pa. Doon tayo bukas nang sa ganon, matagpuan ko muli ang landas ng lalaking yun. Ang liyampo ko. Liempo? Oo, kasi ang pangalan niya ay Rigor. Rigor! Ang liyampo ko. Diba? Parang tumigil ang mundo ko kanina. Promise, ang gwapo niya talaga, Mare. Matangkad, maputi at ang bango-bango pa. Parang imported na pabango. Ewan ko sa'yo. Bakit ba desperado ka sa lalaki? Paano eh? Wala namang kasi nagkakagusto sa akin. Kahit na babae ako, ako na maliligaw. Gender equality, di ba? Meaning, kung kaya ng mga lalaki na manligaw, dapat ganun din tayo mga babae. Lalo na, walang naglalakas ng loob na maligaw sa atin, di ba? Alam mo ikaw, ha?
Delikado yung ginagawa mo. Ano delikado? Blessing in disguise to sa pagkawala niya. Kasi napansin ko, walang nagtitinda ng kalamansi sa San Nicolas, as in zero competition tayo doon. At sign yun na doon talaga tayo dapat magtinda. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Ikaw naman, Mari, wala kang kabinibilib sa akin. Makakahanap tayo na ng bagong market. Tapos may chance pa ako makita ulit si Rigor. Win-win situation, di ba? Hindi ako mawawala ng pag-asa, Mari. Alam ko, doon ko siya matatagpuan. Kasi doon ko siya huling nakita. Kaya please, doon na tayo magtinda ng kalamansi bukas. Sige na, please, please, please. Sa mga naikwentong yun ng kaibigan ko tungkol sa napunta niya, hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Kasi pakiramdam ko, parang lalo kaming mapapahamaka. Nag-aalala rin ako ng mga oras na yun para sa kaibigan ko. Kasi para talaga siyang nagayuma. Wala siyang ibang bukang bibig kundi ang lalaking nagngangalang Rigor. Ayon sa kwento niya, mukhang hindi naman pamilyar sa amin ang muka ng lalaking ayon sa kanyang deskripsyon. Mukhang may pagka-weird ang pagkukwento niya, lalo na kinikilig siya sa lalaki habang nagkukwento siya. Rigor, ano ba itong ginawa mo sa akin? Ang dami namang lalaki akong nakilala. Pero bakit parang kakaiba ang nararamdaman ko sa iyo? Bakit parang mababaliw ako sa iyo kanina? Parang may kung ano sa iyo na para sundan kita kahit sa malayong bayan na yun. Ang gwapo talaga kasi. Ang gwapo mo at wala ka kasing katulad. Ang mata mo nakakaakit, mapuhay. Pag tumitingin sa akin, para ako hinuhubaran. At walang ibang lalaki gumawa sa akin kundi ikaw lang. Ang ilong mo, perfect ang pagkakahugis. Ang pang-artistahin. Tapos sobrang kissable lips. Ang height, ang tangkad na inaanga ng mga babae sa isang lalaki. Ang katawan na parang binugbog ng gym sa araw-araw. At higit sa lahat, ang bango talaga. Nakakaakit yung bango. Ay, ano bang amoy yun? Hanggang ngayon parang hindi mawala sa ilong ko. Ay, magkikita tayo bukas, Rigor. Hindi ako titigil hanggat di kita nakukuha. Ayon pa sa kwento ng kaibigan kong si Ikay, hanggang kinagabihan daw, hindi pa rin mawala sa isip niya ang itsura ng lalaking nakabangga niya sa palengke. Kinaumagahan naman noon, dumating si Ikay sa bahay habang naghahanda ako ng almusal para kay Nina. Napag-usapan namin ang responsibilidad bilang ate at kung paano ako nagsasakripisyo para sa pag-aaral ng aking kapatid. Si Ikay naman, laging nandoon para suportan ako. Kahit ano pang hirap, alam naming kakayanin namin para sa pangarap namin. Ay, ang aga talagang gumising ng kumari ko. Maaga ka pa yata sa pagtilaok ng tandang manok. Alam mo na kailangan kong ihanda si Nena para sa eskwela. Ayokong nalilate yun sa klase. Grabe ka kung mag-alaga, wagas. Parang nanay ka talaga. Wala namang ibang gagawa nito kundi ako lang. Kami na rin lang naman sa buhay ng kapatid ko. Ako na lang ang maaasahan ni Nena. Kaya todo suporta ako sa iyo sa pagtitinda ng kalamansi para may pandagdag sa baon niya kahit man lang sa ganung paraan ay makatulong ako, di ba? Salamat sa pagdamay mo sa akin, ha? Naku, okay lang yun, malitang bagay. Tsaka isa pa, kumikita rin naman ako sa pagtulong ko sa inyo, di ba? Konting tiyaga lang. Makakaraos din kami ng kapatid ko. O sige na, magkape ka na dyan. Habang inaasikaso ko ang babaunin ng kapatid ko. Sandali. Oh. Hindi pwedeng kayo lang dalawa ang makaraos ng kapatid mo. Kailangan kasama ako, no? Business partner kaya tayo. Sige na, ako ng bahala. Feel at home na lang ako rito, ha? Asikisuhin mo nang dapat mong asikasuhin. Siya nga pala. May nakausap na akong tricycle na maghahatid sa atin sa San Nicolas. Sana mapaubos natin ang mga kalamansi natin, ano? At kapag naabutan pa yan ng 3 araw, sigurado ako masisira na yan. Sana nga. Kahit mahirap, basta makita ko lang na masaya si Nena
at makapag-aral ng maayos. Ay, speaking of Nena, nakita ko yung card niya last time Top of the class pa rin siya. Oo. Kaya nga kahit pagod ako sa pagtitinda, kapag nakikita ko yung mga achievements niya, parang nawawala lahat ng pagod ko. Ay, bet ko yan. Kaya pala todo aral din siya sa gabi. Duman ako, nakita ko nag-aaral pa rin siya. Ganyan talaga yun. Pareho kaming porsigito. Siya sa pag-aaral, ako naman sa paghahanap buhay. Ay, nako. Blessing ka talaga sa kapatid mo. Hindi ka niya binibigyan ng sakit ng ulo. Oo nga eh. Kaya kahit anong hirap, kakayanin ko para sa kanya, Ikay. Alam mo, kanina ka pa, kahit anong hirap, ang drama mo. Sige na, Maria. Basta para kay Nena, suporta ako sa'yo kahit na mahirap. Ay, nako. Ayan na si Nena, oh. Tulungan mo na lang ako maghain. Para magkapatid ang damayan naming dalawa ni Ikay. Ika nga, ang tunay na magkaibigan, nagdadamayan sa oras ng kagipitan. Parang kapatid na dumadamay. Bago kami umalis ni Ikay papuntang San Nicolas, hinabol kami na nag-aalala kong kapatid na si Nena. Nagbigay siya ng babala tungkol sa mga kwento ng aswang sa pupuntahan naming lugar. Hindi ko siya masyadong pinansin. Inisip ko na lang, mga katang-isip lamang ang mga kwentong yun. Pero para lang mapawi ang takot niya, ipinangako kong mag-iingat kami. Ate? Oh, bakit ganyan ka? Masyadong mahigpit ang pagkakayakap mo sa akin. May problema ba? Hindi ka naman ganito kadalas Huwag kang ganyan ha. Medyo malayo pa naman ang pupuntahan namin. Ate, huwag na lang kasi kayong pumunta sa San Nicolas. Marami namang bayan na pwede kayong makapagtinda ng kalamansi. Ha? Bakit naman? Doon kami magtitinda ni Ikay Napag-usapan na natin to kagabi. Ate, delikado po talaga doon. Nag-research po ako kagabi hanggang hating gabi. Kaya nga po napuyat ako Research? Ano naman yun? Akala ko naman assignments mo ang ginagawa mo. Nang marinig ko kasi kayong dalawa na magtitinda kayo doon, nag-research ako sa lugar na yun. May mga aswang daw po doon sa San Nicolas. Ate, totoo po yun. Marami po akong nabasa. May mga forums pa nga po at saka may mga kwento ang mga tao. Ay nako, Nena. Naniniwala ka sa mga ganyan? Akala ko ba science-oriented ka? Huwag kang maniniwala sa mga kwento-kwentong aswang na yan. Sa buong buhay ko, wala pang makakapagpatunay na totoo yung mga aswang. Mga kwentong bayan lang yan. Hindi ako nagpipiro, ate. Maraming nagkukwento tungkol sa mga nawawala dun. Tsaka may mga pictures pa nga. Tapos may mga witness pa. Hanggang ngayon nga raw, hindi pa natatagpuan yung mga nawawala sa lugar na yun. Hindi ako naniniwala sa aswang, kaya huwag mo nang alalahanin yan. Alam mo yung ikinakatakot ko, kung hindi namin mapapaubos yung mga kalamansi na binili namin. Nakasalalay dyan ang pambayad mo sa school, yung uniform mo, yung bagong sapatos. Sa halip, ipagdasal mo na lang kami kasi higit na makapangyarihan ng pagdarasal kesa sa anumang nilalang na kinakatakutan mo. Opo, ate. Natatakot lang po ako para sa inyo ni Ate Ikay. Ay, sus naman, Nena. Una sa lahat, umaga kami pupunta doon. Alam mo namang takot ang mga aswang sa araw, di ba? Pangalawa, kalamansi ang tinda namin. Kung totoo man na may aswang doon, sila na mismo ang unang-unang matatakot. Kasi bali-balita ko, takot daw ang mga aswang sa kalamansi. Pero ate, paano kung marami sila? Paano kung... Saka mo na isipin ha. Kung totoo man yung mga aswang na yan, siguradong takot sila sa dami ng kalamansi namin. 10 sako ang dala namin, ha? Para na kaming may kalasag nun.
Parang si Wonder Woman lang. Promise po talaga. Mag-iingat ka ate ha. Kahit na po marami kayong dalang kalamansi. Pangako. Alam mo naman ako, di ba? Maingat ako palagi. Tsaka kasama ko pa si Ikay. Maingay yun eh. Siguradong matatakot lahat ng mga aswang sa bunganga nun. Mas malakas pa sa 10 kalamansi ang boses nun. Ate naman eh. Kawawa naman po si Ate Ikay. Pero magte-text ka palagi ha. O sige na para sa'yo. At ikaw, mag-iingat ka din sa school. Focus ka muna sa exam mo. Huwag mo nang isipin yung mga aswang-aswang na yan. Salamat po ate. Kayo po, ingatan nyo rin ang sarili nyo. Pag may kakaiba dun, umuwi ka kaagad ah. Oo naman, pangako yan. O siya, mag-asikaso ka na ha. Gusto ko, mauna ka nang umalis bago kami magtungo ng San Nicolas. I love you po ate. O sige na, I love you too baby girl. Sige na ha, pumasok ka na. Sa kabila ng mga babala ni Nena, inihanda ko pa rin ang buntot pagi bilang karagdagang proteksyon. Hindi ko man lubos pinaniniwalaan ang kwento tungkol sa mga aswang. Mas gusto kong maging handa sa anumang panganib. Nangako akong uuwi ako sa kanya ng ligtas, anuman ang mangyari. Pero bago pa kami umalis, napansin pa ng kapatid ko ang buntot pagi na inihanda ko. Naniniwala kasi akong mabisang panlaban iyon. Hindi lamang sa mga aswang, pati na rin sa mga taong masasama ang loob. Buhay pa kasi si tatay. Binililan niya na kami tungkol sa buntot pagi. Sa hatid nito sa mga tao o anumang nilalang kapag nahampas ito. Kaya't kahit saan man ako pumunta, meron akong dalang buntot pagi at hindi ko na lang ipinapaalam sa kapatid ko. Ate, ano po yan? Buntot pagi? Oo, pamproteksyon. Ha? Akala ko po ba hindi kayo naniniwala sa aswang? Bakit may tilak ang buntot pagi? Hindi lang naman sa aswang to, Nena. Tsaka para hindi ka na rin mag-alala sa akin. Di ba nung nabubuhay pa si tatay, madalas niyang sabihin sa atin, malaking may itutulong sa atin ang buntot pagi sa anumang panganib na maaaring dumating sa atin. Kaya ipanatag mo ang loob mo. Mag-iingat kayo ate ha. Oo na, sila ang mag-iingat sa amin. Hindi sila sasantuhin ng buntot pagi na to. Kahit sino pang mabangis na aswang, kapag natamaan ng hampas ng buntot pagi, siguradong mangingisay sa sakit. Pagkatapos ng pag-uusap namin ng kapatid ko, umalis na rin ito at nagtungo sa kanyang paaralan. Kami naman ni Ikay, dahil dumating na ang tricycle na inupahan namin na maghahatid sa amin ng kalamansi sa maliit na talipapa ng San Nicolas habang nagkakarga kami ng kalamansi sa motorsiklo. Kitang-kita ko ang excitement sa mata ni Ikay. Ako'y nag-aalala sa aming kaligtasan at kikitain, samantalang siya naman nag-uumapaw sa paghahangad na makitang muli ang lalaking naikwento niya sa akin. Sa totoo lang, kinakabahan ako sa kanyang obsession kay Rigor, ang dahilan ng kanyang pagpupumilit na magtungo kami sa San Nicolas. Shit! Excited talaga ako, Mars. Feeling ko talaga mamimit ko na talaga siya today. Ay nako Ikay, kaya ka lang naman excited kasi gusto mong makita yung lalaking yun. Sinasabi ko sa iyo ha, business muna bago landi. Kailangan nating mapaubos sa mga kalamansing ito. Hindi na to magtatagal. Pak! Carry lang yan. At least, may purpose naman ang pupunta natin sa San Nicolas. O diba? Sabi ko nga, win-win situation, Chuba. Kasi nga, makakapaubos tayo ng paninda natin at makikita ko pa si Mr. Dreamboy ko. Alam mo, kung hindi lang talaga bumagsak ang presyo ng kalamansi sa palengke, hindi ako makikipagsapalaran sa lugar na yun. Ano ka ba? Imagine mo, kung di bumagsak yung presyo, hindi ko makikilala si Daddy Dave Jojo loko. Hanggang ngayon, siya pa rin talaga yung nasa isip mo. Ang tanong, nakatulog ka ba naman ng mahimbing? Mas interesado ka pa sa lalaking yun kaysa mapaubos yung paninda natin. Akla,
Bakit ka ba nagkakaganyan? Truth naman na kaya rin natin yung kalamansi na yan. Ang mahalaga, may pag-asa akong makatagpo ang forever ko today. Fuck the fuck! Mag-iingat ka nga. May balita tungkol sa aswang sa lugar na yon. Kaya kung gusto mong makauwi pa tayo sa lugar nating ito, tigilan mo yan. Ay nako be, ano ba yung mga aswang-aswang na yan? Ang importante makikita ko si Violet na pang national level ang kagwapuhan. Ay naku, seryoso ako. Kaya kahit na anong mangyari, wag na wag kang lalayo sa akin, Ikay. Chill ka lang ha. Kung may aswang man, dead mo lang ko sa kanila. Basta makita ko lang si Papang Pogi ko. Kaya rin na lahat. Naniniwala naman ako na tao siya at hindi siya aswang. Bahala ka. Basta mag-iingat ka. Kahit 10 aswang pa yan, as long as na makita ko siya, okay na okay lang si bakla. Charot na Ay charot. naku, sige na nga. Tapos na ba yung coffee-feeling mo dyan? Complete na Mars. Ready na ako mag-date with Destiny at syempre ready na rin ako magbenta ng kalamansi. Pak, ganun. Nang umandar na ang tricycle na magdadala sa amin sa maliit na talipapa ng San Nicolas, hindi rin mawala sa isip ko ang babala ng aking kapatid. Kakaiba kasi ang pagyakap niya sa akin ng umagang yun. Ang aura niya sa mukha, tila ba lungkot na lungkot habang binabagtas namin ang daan patungo ng San Nicolas. Nabigla ako nang itigil ng driver ang kanyang motorsiklo. Pagtingin ko sa labas, tatawid ang ilang kalalakihan na may dalang lalaking duguan na nakasakay sa duyan. Kinausap nito ang driver namin na hihintayin daw siyang makabalik para isakay ang pasahero nila. Oh, Manong, anong nangyari sa kanya? Sinalakay daw siya ng aswang kaninang madaling araw. Mag-aalas na daw ng madaling araw. Kasalukuyan daw itong naglalawig ng kalabaw. Akala niya raw tumatambay lang sa may tapat ng kanyang kalabaw na nakahiga. Yun pala kinakain ang lamang loob ng kanyang kalabaw. At hindi pa nakontento, inatake niya ang lalaking ito. Sandali lang. Totoo bang sinasabi niyo, Manong? Mukha ba kami nagsisinungaling? Kung gusto mo, tingnan mo ang itsura niya. Kung paano ang mga kalbot ng malalaking kuko sa kanyang katawan. Huwag na ho. Pakibilisan na lang ho ang pag-ahatid ninyo sa mga panindang ito. Nakikiusap kami. Ihatid nyo kami sa ospital sa bayan bago pa maubusan ng dugo itong kasama namin. Dahil kulang ang tricycle sa lugar na yun, nagmamadali na ang tricycle driver namin sa pagmamaneho. Hindi niya man aminin, bakas ko sa kanyang muka ang kaba. Tila naniniwala ito na aswang nga ang dumali sa lalaking buhat-buhat nila. Hindi naman ako kinabahan dahil umaga ng mga oras na yun. Inisip ko na lamang na maaga lang kaming uuwi. Ang mahalaga, makabenta kami ng kalamansi sa lugar na yun. Pagdating sa San Nicolas, agad naming naramdaman ang kakaibang katahimikan. Walang katao-tao sa daan, walang bukas na tindahan. May kung anong kakaibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. Nagpasya kaming tumuloy sa baryo, umaasang mas maraming tao roon at mas magiging maayos ang benta namin. Marahil natakot sila sa nangyari sa lalaking sinalakay daw ng aswang, pero hindi namin tiningnan dahil bakas na bakas ang dugo sa duyan na buhat-buhat nila. Mars, walang ganap. Kaloka, parang ghost town. Oo nga. Wala halos tao. Hindi ba dapat maraming tao sa ganitong oras? Hindi kaya natakot sila dahil sa sinapit ng lalaki kanina? Ano ko? Baka naman siesta time lang. Chill lang tayo. Ganyan talaga pag probinsya, di ba? Tsaka, hindi natin nakita ang itsura ng lalaki. Hindi naman basta-basta maniniwala ang mga tao ngayon sa kwentang aswang. Anong oras na ba? 9:00 pa lang. Pero tingnan mo, kahit mga tindahan sarado. Baka naman nasa mo lang silang lahat. O kaya may grand sale sa kabilang bayan para double char. Ikay, seryosong usapin ito.
Parang hindi normal to. May nakikita ka bang kahit isang tao? Mare, naalala ko tuloy yung sinabi ng kapatid mo kanina. Sa totoo lang, kinakabahan na rin ang beauty ko. Sa baryo na lang tayo pumunta. Baka mas maraming tao. Sige, go. Baka doon ko rin makita si Hunty ko, di ba? Ay, Mars, alamig ng hangin dito. Di ba summer dapat? Huwag kang maingay at huwag kang lalayo sa akin. Iba talaga ang nararamdaman ko sa lugar na to. Parang gusto ko nang maniwala sa sinabi ng kapatid ko. Lalo na yung nakasalubong natin kanina. First time ko matakot sa kaka-search ko ng jowa ko. Kaloka. Parang gusto ko na i-cancel ang love life ko today. Tingnan mo, Ikay. Pati mga aso wala. Usually naman may mga asong gala. Huwag mo lang dinidescribe. Masyado na akong natitense. Sana nagpaglota na lang muna ako bago pumunta rito. Teka, narinig mo yon? Ang alin? O ikaw kung ano-anong naririnig mo, wala naman akong narinig ka. Anong tunog? Huwag mong kong takutin, Mars, ha? Baka mag-wrinkles ako sa stress. Para kasing may humihinga. Drama mo, ha? Baka hangin lang yun. Okay naman. Grabe ka, Mars. Ayoko na. Sa baryo na nga lang tayo. Dali, rush! Oo nga, doon na lang tayo. Pero dahan-dahan lang ha. Huwag tayong magpapahalata na kinakabahan tayo. Mars, kung may mangyari man, promise mo, ha? Huwag mo ko iiwan. Tumahimik ka nga. Halika na, doon tayo sa may bandang baryo. Mukhang may mga bahay doon. Halika na. At least kung may aswang man, marami silang choices, di ba? Oh, bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko? Nagmadali na nga kaming dalawa ng mga oras na yun na nagtungo sa baryo ng San Nicolas. Mabuti na lang may dumaan na mga binatilyo at tinulungan kaming buhatin ang mga kalamansi naming dala. Maging sila man ay takot na takot magsalita sa katahimikan ng paligid sa kanilang lugar hanggang makarating na nga kami sa baryo ng San Nicolas. Sa baryo, itinayo namin ang aming munting pwesto ng kalamansi. Ngunit makalipas ang ilang oras, 3 pa lamang ang bumibili. Nagsimula na akong mag-alala tungkol sa aming kalagayan. Ang kakaiba, pati si Ikay, unti-unti nang nakararamdam ng takot sa lugar. Bagaman, pinipilit niya pa rin magpatawa. Grabe. Pati dito walang katao-tao. Kung meron man, mangilan-ngilan. Wala na. Palugin na tayo rito, ah. May bumili na rin naman 3 kilo. Kahit isang sako lang ang mabenta natin, okay na yun. Makabawi man lang tayo sa puhunan. Totoo kaya yun? Alin? Yung nakasalubong natin kanina, masyado silang apektado sa mga nangyari. Kaya nga siguro natatakot ang ilan na lumabas na kanilang bahay. Kapag hapon na at ganito pa rin ang ganap, aalis na tayo. Hindi tayo magtatagal kapag ganito. Pero sayang talagang pinunta natin dito. Palibhasa medyo liblib na. Kaya natatakot nang pumunta ang mga taga-ibang bayan. Pero in fairness, maganda ang lugar. Maganda nga, pero hindi naman ang ganda ng paligid ang ipinunta natin rito kung hindi ang magtinda ng kalamansi. Ay, ano ba naman itong kamalasang sinapit natin? Mula pa to nung isang araw. Sa halip na kumita, nalugi pa. Mars, may mangilan-ngilang dumarating. Baka dapat mag-voice projection tayo. Kalamansi! Fresh from the farm! Good for your skin! Anti-aging! Fuck! Hali kayo rito! Ikay, ang ingay-ingay mo. Sorry naman. Nag-effort lang ako, no? Para kahit papano, mabawasan ang mga kalamansi natin. Kung alam ko lang na ganito ang sistema rito, di nagtiyaga na lang sana ako sa palengke sa atin. Kahit papano, sigurado ako makakapaubos ako ng ilang sako doon. Kesa naman dito. Pasensya na.
Hindi ko naman kasi akalain ganito sasapitin natin dito. Pero Mars, di ba, at least yung chance ko. Ay nako, yung kalandian mong yan ang magpapahamak talaga sa atin. Mo na, makita ko lang si Pogi, pwede na tayong umalis. Mars, mabuti kaya maglako muna ako. Nang sa ganon, mabawasan ng konti. Nasisiguro ko naman may mga tao sa kanilang bahay. Huwag na, delikado. Mamaya niyan maligaw ka pa. Ano ka ba, gaga? Paano naman ako maliligaw dito? Bilang lang ang mga bahay at ang mga kalye. Basta iikot lang ako saglit, ha? Habang pinipigilan ko siyang umalis, biglang napahinto si Ikay. Nakita niya ang lalaking bumihag sa kanya sa isang iglap. Iniwanan niya ako sa pwesto namin para habulin ang lalaki. Dahil mag-aalas 10 pa lamang ng umaga ng araw na yun, kaya hinayaan ko na lamang siya na mag-love life para kahit papano, hindi naman masayang ang pagpunta namin sa lugar na yun. Ay naku! Oh, bakit ka nagkakaganyan? Ano bang nangyayari sa'yo? Mari, nandituwa siya! Oh, Nakita ko siya nandun sa unahan. Nakahudi lang siya pero kahit nakahudi siya, alam ko siya yun. Hindi ako maaaring magkamali. Siya yun! Siya yung nakita ko! sigurado ka ba? Baka naman guni-guni mo lang yun, Ikay. Hindi nga ako maaaring magkamali. Andun siya, yung lalaking destiny ko. Kailangan ko na umalis. Hahabulin ko siya, sandali lang. Teka, hindi pa tayo tapos magtinda, Ikay! Hayaan mo muna yung kalamansi na yan. Mas importante ito. Baka wala siya sa paningin ko. Ikay naman huwag kang... Sorry talaga, Lily. Babalik na lang ako, promise. Text kita mamaya. Ikaw muna bahala sa tinda natin. Ikay! Ikay, bumalik ka rito! Ay, naku. Yung kaibigan kong to, kung kailan pa kami nasa ibang lugar, saka pa siya gagawa ng ganito. Sana lang walang masamang mangyari sa kanya. Hindi na nga nagpapigil pa ang kaibigan kong umalis. Hindi ko naman siya masundan dahil walang mapag-iiwanan ng paninda naming kalamansi. Kaya hinayaan ko na lamang siyang magsaya kahit pansamantala. Ewan ko ba, Dark Shadow, ng mga oras na yun. Kung anong tuwa ang nararamdaman niya, yun naman ang kabang nararamdaman ko para sa kanya. Dahil hindi nga namin kilala ang lugar na yun at dayo lamang kami. Pero dahil umaga pa naman, isinantabi ko muna ang aking alalahanin. Nag-focus na lamang ako sa pagpapaubos ng kalamansi dahil medyo matao na rin ng konti sa baryo na yon ng San Nicolas. Anak, nagugutom na ako. Kung hindi mo pa ako bibigyan ng pagkain, lalabas ako mamayang gabi. Lumabas ka na kagabi, di ba? Mundikan mo na nga mapatay yung lalaki. Mabuti na lang naabutan kita. Sana, nakontento ka na dun sa kalabaw. Hindi na ako nabubusog sa karni ng hayop. Hindi na yun ang hinahanap ng katawan ko. Huwag kang mag-alala. May pagkain ang papunta. Ang nais ko lang, huwag kang gagawa ng gulo sa labas. Dahil kapag may nakaalam ng tunay mong pagkatao, kukuyugin na naman tayo. Lalayo na naman tayo sa lugar na to. Patawarin mo ako, anak. Kahit alam mong ganito ako, nandiyan ka pa rin. Hindi mo ko iniiwan. Gumagawa ka ng paraan para matugunan ang pangangailangan ng aking sikmura. Lalo na ngayon, malapit na ang kabilugan ng buwan. Ilang araw na akong walang makain na karne na gusto ko. Paano kung... Bumalik ka na sa kwarto mo. Ihahanda ko ng pagkain mo. Anong amoy yan? Kalamansi, Rigor. Bakit may kalamansi? Huwag kang mag-alala, ina. Lilinisan ko muna siya bago ko ibigay sa'yo.
Yahoo! Alam ko na dito ka, Pogi! Amoy mataba. Kaya sige na. Bumalik ka na sa kwarto mo. Mag-aalas 3 pa lang ng hapon. Alas 5. Kailangang nakahanda na siya. Dahil kung hindi, mangyayari na naman sa akin ang isang bagay. Hindi ko kayang kontrolin. Kapag busog ako, hindi na ako lalabas. Oo, ina. Pwede mo na siyang kainin. Kapag malinis na at wala ng bakas ng kalamansi. Mahal mo nga ako, anak. Sige na. Pumasok na kayo, ina. Baka mapansin niyang nandito ka. Umalis pa yan. Ikaw din. Mawawalan ka ng pagkain. Sige na, ina. Pogi! Alam ko dito ka nakatira. Labas ka naman dyan, oh. Nakita kaya kita pumasok. Masarap na hapunan. Tama na, ina. Ako nang bahala sa kanya. Sigurado kang walang kalamansi. Nagtiwala kayo sa akin. Lilinisan ko muna siya pagdating sa inyo. Nagtatago ka, no? Huwag mo ko pagtaguan. Nakita kitang pumasok dito kanina. Yahoo! May tao ba dyan? Mamaya na. Masarap na pagkain. Mamaya na. Pumasok daw talaga ang kaibigan ko sa bahay ng lalaking tila gumayuma sa kanya. Ng mga oras daw yun, lalong tumindi ang pagnanasa niya at tila may isang puwersa ang humihila sa kanya. Nagpatianod lang daw siya sa mga nangyari. Pakiramdam niya raw noon, wala na siyang pakialam kung ano man ang gagawin sa kanya ng lalaking pinagpapantasya niya. Wala pa raw sa hinagap niya ang tunay na layunin kung bakit tila nahipnotismo siya ng lalaki. Basta na lamang daw siyang pumasok doon. Ako naman, dahil magdidilim na ang paligid, talagang hinanap ko na rin ang kaibigan ko. Iniwanan ko muna ang paninda ko. Nagdala lamang ako ng konti para kung sakaling may bibili sa akin, makakabenta ako. Ay, nasan ka na ba, Ikay? Kanina pa ako paikot-ikot dito. Ay naku, tumbak lang to talaga, oo. Kung kailan delikadong lugar, saka pa nagdesisyong maghanap ng jowa. Ikay! Ikay, nasan ka na? Ilang oras na rin siyang nawawala. Hindi ko na alam kung saan siya nagpunta. Ay, ang lanti mo talagang babaklita ka, oo. Kung kailan pa naman talaga. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi kita nakikita. Magkasama tayong pumunta rito at magkasama rin tayong aalis. Ay, Diyos ko, sana hindi siya mapano. Huwag naman sana magkatotoo ang masamang kutob ko sa lalaking sinamahan niya kanina. Kung pwede lang kitang paluin, gagawin ko eh. Ang tigas kasi ng ulo mo. Ilang oras na lang magdidilim na. Aabutan tayo ng last trip sa biyahe pa uwi sa atin. Nasaan ka na ba? Kabado na talaga ako ng mga oras na yung Dark Shadow. Gusto kong humingi ng tulong sa mga tao roon na mahanap lamang siya. Pero napansin kong abala ang mga tao ng mga oras na yun. Kinukumpuni nila ang kanilang pintuan at bintana na para bang sinisiguradong walang makapapasok sa kanila ng gabing yun. Kaya nagpatuloy na lamang ako sa paghahanap, umaasang bago tuluyang magdilim, makakaalis na kami ng San Nicolas. Diyos ko, nagbukas ang pinto. Ay, yummy naman ang katawan niya. Bakit pupungay-pungay ka? Hindi mo ba gusto ang suot ko? Type ng type. Sobrang pang magazine cover. Game ka ba?
Oo naman. Actually, kahapon po nung nagkita tayo sa palengke. Natakot lang ako noon kasi naman ang gwapo-gwapo mo. Akala ko baka may girlfriend ka. Natatakot ka pero sinundan mo ko. So, alam mong sinundan kita? Oo. Nasa driver's seat ako ng jeep. Nandun ka naman sa dulo sa upuan. Natural makikita kita. Pasipat-sipat ka. Bakit mo di ko binati? Ayokong pag-isipan ka ng ibang tao, ng kung ano-ano. Ginagalang mo ako. Nire-respeto mo ako. Dahil karapat-dapat kang irespeto. Ay, grabe ka. Alam mo, ang isang bakalang damulag na katulad ko, ngayon lang nakaranas ng pagpapahalaga at sa'yo pa talaga. Dapat lang talagang pahalagan natin ang bawat nilalang. Kapwa tayo nabubuhay, nagnanais na mabuhay ng matagal sa mundong ito. Bakit parang biglang lumalim ang sinasabi mo? Alam mo, natutuwa ako sa'yo. Clown lang. Hindi. Hindi nakakatuwa. Nakakatakam. Uy! Huwag ko biruin na ganyan Alam mo din pala sa palengke, nung nagkabanggaan tayo at nasa lumo ko, kulog na ako sa'yo. Tapos, kanya pa mga sinasabi mo. Uy, huwag ako. Marupok ako, Col. Sa totoo lang, mas tipo ko ang mga katulad mo kesa sa mga babae. Ay, tinapay lang hinihingi ko. Pero ito may pati pa. Juicy at meaty po. Huwag mo ako ha. Pag-aswagin kita dyan. Matagal na akong tigang. Hahayaan kitang gawin ang gusto mo na gawin sa akin. Ha? Nangihina ako at kinakabahan. Sobrang jackpot to ha. Hindi na sayang pagpunta ko rito. Kung alam ko lang na gusto mo rin pala ako, sana kagabi dito na ako natulog. Okay lang yun. Ang mahalaga nandito ka ngayon. Teka, totoo ba itong nangyayari sa akin? Nananaginip lang po ako. Grabe kasing blessing Attracted ka ba sa akin? Naman, mag-accept ba ako ng panahon kung hindi? Ikaw lang kasi ang ganyan sa akin. Ang iba hindi naman. Yummy ka kayo. Tsaka ang gwapo mo, no? May dimples, kissable lips, katawan parang batak sa gym. Tingin ko nga hindi ka nila napansin dahil lagi kang naka-hoodie. Pero bakit na bakit sa'yo? Pero okay lang yun kung hindi sila man-track sa'yo dahil para sa akin kundi po. By the way, wala ka bang girlfriend? Walang magkagusto. Ha? Bulag lang mga taong hindi man-track sa'yo, no? Gwapo-gwapo mo kaya. Para kang Korean heartthrob. Teka, anong amoy yun? Ang bango nga. Parang lavender na bulaklak. Parang lavender na downy. Surprise ako sa'yo. Ha? Surpresa? So, alam mo, pupunta kami dito na kaibigan ko? Oo. Nasa-sense ko kasi. Hindi ka sasakay ng jeep kahapon para sundan ako kung hindi ka interesado sa akin. Nararamdaman kong darating ka ngayon. Ano ba ginawa mo sa akin kahapon? Ang dami-dami naming tindera doon na babae. Kasi babae ang puso ko. Bakit parang ako lang yung nakapansin sa'yo? Parang may kung anong hipnotismo ka para habulin kita ng ganon. Sa totoo lang, hindi yun gayuma. Nectar perfume yun.
Yung bango na yun ang inahabol-habol mo. In fairness, ang bango nga. Pero kahit hindi ka magpabango, dahil ang gwapo-gwapo mo, ang bango mo muna rin para sa akin. Halika. Inawakan mo ang kamay ko. Ang gaspang. Grabe ka. Bata kasi sa trabaho. Pero ikaw ang kamay mo ang lambot. Halatang mayaman. Aalalayan kita. Sige. Ayon sa kwento sa akin ni Ikay, na mga oras daw nang yun, akit na akit siya sa lalaki. Wala naman daw siyang pakialam sa mga mangyayari sa labas, pati raw ako. Nakalimutan niyang naghihintay sa kanya. Basta para sa kanya, yun na ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Feeling niya, hindi niya na mararanasan yun sa mga susunod na panahon. Aminado naman siyang bakla siya at wala talagang magkakagustong lalaki sa kanya at walang magsiseryoso sa kanyang itsura. Kaya in-enjoy niya ang bawat sandali sa kanyang buhay kasama ang lalaking kinababaliwan niya, lalo na ang pagpapakita nito ng pagpapahalaga sa kanya. Paniwalang paniwala naman siya. Oh my! Petals ng iba't ibang bulaklak. Nakalagay sa bathtub ninyo at dyan tayo maliligo. Ikaw muna. Totoo ba ito nangyayari sa akin? Babae ako rito. Oo naman, hindi ka nananaginip. Inihanda ko talaga yan para sa'yo. Special ka kasi. Ang sweet naman. Parang Korean drama ang peg natin, ha? Bongga, mga bulaklak. Babae talaga ako. Babae po ako. Ganda ko, ano? Ang yummy mo rin. Mataba at madugo. Ha? Sinabi mo? Madugong labanan mamaya. Ay, ikaw ha? Ini-excite mo ako lalo. Alam mo, kahit mapatay na ako pagkatapos dito, masaya na ako. Kung sa totoo lang, hindi labas sa jackpot ito. Mega jackpot ito. Nakakatakam ka. Ito yung sikreto mo, no? Kaya ang bango-bango mo, no? Papatayin talaga kita mamaya. Ha? May sinasabi ka? Sa sarap. Ay, time! Kaya siguro ang bango-bango, no? Lagi kang nagbababad sa ganito. Sabayan mo na kaya ako para happy-happy na, diba? Para mas romantic. Hindi, ikaw na lang muna. Gusto kong malinis ang katawan mo. Uy, naliligo naman ako, ha? May hygiene naman ako sa sarili ko. Ano kala mo sa akin? Gusto ko kasi niya. Hagurin kita ng halik mamaya. Gusto ko kasing amoy kita. Ay, I'm excited na. Ikaw talaga. Pamisterious ka pa, ha? Playing hard to get ka, ha? Gusto ko lang mabango ka at malinis. Grabe. Todo effort ka talaga, ha? Hindi lang masyadong maliwanag dito sa basement, no? Parang horror movie lang ang dating. Para mas romantic. Candlelight setting. Ay, true. Tama ka. Romantic nga. Tama lang ang temperature. Grabe, pati temperature, ha? Ang tubig inayos mo talaga. Ano yun? Wala. Lumambay kasi kaya baka gusto mong mag-umpisa na. Oo naman. Finally, nakatingin din ako ng tunay na romance. Aalis lang ako ha. Gusto ko pagbalik ko. Kapit na sa'yo ang amoy. Balik ako. Excited na ako eh. Kasi gusto na kitang matikman. Iniwanan nga ng lalaki ang kaibigan ko sa bathtub nito na nakalagay sa basement ng malaking bahay na pinasukan niya.
Habang ini-enjoy niya ang paliligo sa bathtub, wala naman siyang kamali-malay na siya ang pinag-uusapan ng mag-inang aswang. Ang inaakala niyang inihahanda siya para sa isang romansang espesyal na ibibigay ng lalaking kanyang kinababaliwan. Inihahanda pala siya sa isang hapunan. Sinigurado lang na mag-ina na mawawala ang bakas ng kalamansi sa katawan nito. Sa kabila ng kanyang pananabik, lalo namang nananabik ang mag-inang aswang. Isang oras na lang, ina. Mawawala na ang bakas ng kalamansi sa katawan niya. Sigurado ka, anak. Hindi ako makakatikim ng kalamansi. Huwag kang mag-alala. Pipiringan ko siya para isipin niya na mas romantic. Pero ikaw ang roromansa sa katawan niya. At pagkatapos, Bahala ka na kung paano mong sisipsipin ang dugo niya o kakainin ang kanyang labang loob. Siguradong maraming dugo ang bakla na yon. Mabubusog kayo ng sobra. salamat anak. Alam na alam mo ang pangangailangan ko. Ayoko ring lumabas para maghanap ng makakain dahil mapapahamak lang ako. Mahal na mahal mo talaga ako. Iniisip mo palagi ang mga pangangailangan ko. Siyempre naman, ina. Kailangan mong kumain na maayos. Gagawin ko ang lahat, ina, para mapunan ang pangangalam ng sikmura mo sa laman at sa dugo ng isang tao. Mataba siya. Mabango ang dugo niya. Naaamoy ko na. Sandali na lang, ina. Pag nawala na ang amoy ng kalamansi, iyong-iyo na siya. Siguradong mabubusog ako. Masarap na hapunan, ina, ang naghihintay sa inyo. Masaya pa siya. Ang hindi niya alam. Hayaan nyo na lang muna siya mag-enjoy, ina. Masarap ang dugo kapag masaya ang biktima. Madilim na ng mga oras na yun. Bit-bit ko ang kalamansi nang mapansin kong may makakasalubong akong isang matandang babae na sa wari ko'y isang albularya. Dahil may mga dala siyang halamang gamot, nagmamadali rin ito. Hindi ko alam kung natatakot rin ito dahil magagabi na nang magkasalubong kami. Ineng, ay anong ginagawa mo rito sa labas ng ganitong oras? Dapat pumasok ka na sa loob. Opo, hinahanap ko lang po kasi yung kaibigan ko. Ano? Hinahanap mo ang kaibigan mo sa ganitong oras. Hindi mo ba alam na may aswang na gumagala kapag dumidilim na sa lugar na ito? Hindi po kami taga rito. Dayo lang po kami. Pumunta lang kami para magtinda ng kalamansi. Pero nawala po yung kaibigan ko. Hindi ko po siya mahanap. Dayo. Kailangan yung umalis dito ngayon din. Kapag ganito ring oras, may mga nawawalang tao rito. Abay natitiyak ko na biktima na siya ng aswang o maaaring mabibiktima pa lang. Hindi po ako aalis hanggat hindi ko nakikita ang kaibigan ko. Mahigit 5 oras na siyang nawawala. Eto po yung tinda namin. Hindi ko po alam kung saan siya nagpunta. Ako makinig ka, iha. Abay dumidilim na. Delikado na. May bahay na bato sa bandang malayo sa baryo. Iwasan mo ang bahay na yon. Duda kami sa nakatira dyan. Bakit po? Baka po nandoon ang kaibigan ko. Mula nang dumating sila rito, abay hindi na sila naglalabas ng bahay. Kaya pinagdududahan namin sila na aswang. Ang lalaking anak ng matanda, kapag gumagamit ng itim na kapangyarihan para biktimahin ng isang tao, ay nagmumukha siyang kaakit-akit. Napakabango at gwapong-gwapo. Gwapong-gwapo? Pero ang totoo abay kabaliktaran yon. Kung gaano siya kagwapo sa paningin ng babae o di kaya'y ng mga binabae na nais niyang biktimahin,
ganon din siya kapangit sa tunay niyang anyo. Kaya kapag may nakita kang napakagwapo at mabangong lalaki, abay mag-iingat ka. Hindi normal yon. Si Ikay, sinundan niya ang isang lalaking gwapo raw. Kaya pala, ano pong magagawa ko kung sakaling aswang ha? Mabuti at may dala kang kalamansi. Makinig ka. Gamitin mo ito. Kung may makasalubong kang aswang, pigain mo ito sa kanila. Takot sila sa kalamansi, lalo na kung dumudugo ang kanilang balat. Kakaiba ang epekto nito sa kanilang mga uri. Sundan mo ang amoy ng buntot pagi na hawak mo. Sariwa pa yan, kaya mararamdaman mo kung may aswang na malapit. Unti-unting iinit yan. Paano niyo po nalaman na may dala akong buntot pagi? Hindi mo lang alam kung gaano kahirap maging albularya sa lugar na ito. Ngayon, kapag nakatagpo mo na ang kaibigan mo, huwag ka nang magdadalawang isip. Umalis na kayo kaagad. At kung mapunta ka man doon sa bahay na bato, etong gawin mo. Kapag nakapasok ka, hanapin mo ang kaibigan mo. Pero mag-iingat ka. Maaaring hindi mo makilala agad ang aswang. Kapag naramdaman mong umiinit na ang buntot pagi, ay siguradong malapit ka na sa kanila. Huwag kang makikipag-usap ng matagal. Sundin mo ang hinala mo. Kumuha ka rin ito. Ito'y asin na may halong luya at bawang. Ilagay mo ito sa paligid kung sakaling mapaligiran ka ng kanilang uri. Salamat po. Sana po si Ikay mahanap ko na bago pa po siya mapahamak. Kung hinahanap mo siya ng ganito katagal, maaaring nabibitag na siya. Magmadali ka. May nararamdaman akong hindi maganda. Mag-iingat ka, anak. Ang Diyos ang nagbabantay sa'yo. Ay, teka sandali. Mabuti pa. Magpalit tayo ng kalamansi na piniga ko na para madali mong magamit. Oh, heto yung kalamansing piniga na. Sa'yo na yan. Akin na rin yung kalamansi at mauuna na rin ako, ha? Ikay, nasan ka na ba? Sana hindi ka pa nahuhuli ng aswang. Gagawin ko ang lahat para mahanap kita. Ito na ang sandali para magamit kong buntot pagi na ito. Ama, kabayan mo po ako. Halos isang letro ng pinigang kalamansi ang ipinagpalit ng matanda sa akin. Tinanggap ko na lamang kasi alanganing oras na rin. Naniwala na ako sa sinabi niya kasi mukha naman talaga siyang albularyo. At pinaniwalaan ko na rin ang mga sinabi niya kung paano gamitin ang buntot pagi at ang kalamansi. Tapos nagpatuloy na ako sa paglalakad habang ang kaibigan ko halos mag-iisang oras na ng araw na yun na nasa Bataba. Dumating na ang oras na pinakahihintay niya. May gusto sana akong gawin sa'yo para mas exciting ang gabi. OMG! More surprises ha? Grabe! Hindi na talaga ako makapaniwala sa swerte ko. Gusto ko may thrill. Gusto ko piringan ka. Ay, grabe! May level pa pala ito. 50 Shade Realness. Kapag nakapiring ka, mas magiging intense ang experience mo. Ipararanas ko sa'yo ang hindi mo pa nararanasan. Push mo na yan, pe. Ikaw na bahala sa akin. Ako'y isang rosas na handang mamukadkad para sa iyo. Huwag kang aalis ng Bataba. Dito ka lang. Gusto kong malinis na malinis ka. Ay, sikip. Sobrang dilim. Pero ang kailangan para experience. Saan ka pupunta? May kukunin lang ako para sa ating special nights. Nagswerte ko talaga ngayong gabi.
Nasa bata po ako nakapiring at hinihintay ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. I'm feeling sexy and free. Rigor? Bakit parang bigat ang mga yapak mo? Ang bilis mo naman bumalik. Rigor? Rigor? Rigor, ikaw na ba yun? Bakit di ka sumasagot? Gusto mo ko takutin? Pwede na tayong mag-proceed to the next level. Hala? Bakit nalamig na kamay mo? Ngayon ko lang napansin ang haba ng kuko mo. Method acting ka ha? Parang monster ang dating. Ay! Ano yan? Ito na ang hinihintay mo. Relax ka lang. Hinahalikan mo ako sa liig. Nandiyan ang kiliti ko. Grabe ka. Dinidilaan mo ang liig ko. Ako naman, please. Gusto ko rin kitang matikman. Ano ba? Ayaw mo ba? O gusto mo, ako lang ang kinin mo. Hinawakan mo ang dalawang kamay ko, ha? Ano ginagawa mo? Sa tenga ko lalaman. Nangihina na ako sa iyo. Ano ba yan? Bakit parang malapot ang dila mo? Humahaba ang dila mo at pupula mo sa liko. Sandali, tatanggalin ko ang piring ko. Wag na. Pero... Mataba. Madugo. Hindi yan ang boses mo, Rigor! Sino ka? Anong ginagawa mo? Ayoko na! Hindi na ito nakakakilig! Alisin ko ng pirig ko! Aswang! Tulaw! Malayo pa ako sa bahay na bato na itinuro ng matandang albularyo. Narinig ko na ang sigaw ng kaibigan kong si Ikay. Kaya nagmadali na akong tumungo sa lugar na yun. At tulad ng sinabi ng albularyo, mag-iinit ang buntot pagi kapag may aswang sa paligid. Habang papalapit ako sa aswang, patuloy rin ang pag-init ng buntot pagi. Kaya kinabahan ako para sa kaibigan ko ng mga oras na yun. Hindi talaga ako naniniwala sa aswang. Pero dahil sa mga nangyayari, sumasang-ayon ang katotohanan tungkol sa aswang. Kinabahan ako ng todo at pilit na lamang nilalabanan dahil alam kong walang magagawa ang takot ko. Pigilin mo siya, anak. Anak! Ina mo siya ang aswang na yan! Nililang mo ako! Pinasakay mo lang ako sa iyo! Ito pala yung plano mo! Ang ibakain ako sa ina mo aswang! Hawakan mo siya. Hindi siya dapat makatakas. Bitiwan mo ako, Rigor! Sa bahay na ito. Hawakan mo. Walang hiya ka, Rigor! Niloko mo ako, Kung inaakala mong babakla-bakla ako, Pero kapag ako nagalit, mas matindi pa ako kaysa sa iyo, mga aswang kayo! Teka, bakit ganyan ang tsura mo? Bakit parang unti-unti nagbabago? Ha? Hindi ka talaga gwapo? Ang pangit-pangit mo! Hindi ka talaga kakakit-akit at nakakasuka ka! Ginayuma mo lang ako! Hayop ka! Oo, isang gayuma ng aswang para mabiktima kita. Dahil ang katulad mo'y hayok sa katawan ng lalaki. Yun ang ginamit ko para sumunod ka sa akin. At ngayon, unti-unti nang nawawala ang bisa ng gayumang ginamit ko. Paaamuyin uli kita nang hindi ka na makaalis dito at dito ka na mamamatay para maging pagkain ng aking ina. Bilisan mo na, anak. Bago pa yan makatakas.
Hindi! Hindi ko aamuyin ang pabango na parang pumapasok sa buong kaluluwa ko! Hindi mo magagawa. Pag nanasaan mo uli ako, hindi ka aalis sa lugar na to. Dito ka lang. Bakit? Kitang-kita ko naman na pangit ka. Pero bakit hindi kita maiwan? Masyado kang mapanlait sa anak ko. Akala mo naman, ang ganda-ganda mo. Isa kang matabang bakla na mukhang hindi naliligo. Kulot ang iyong buhok, punod ang iyong ilong, at makapalang labi. Hayan, ina. Malaya mo na siya maangkin. Makakain. Ang sarap ng baklang ito. Amoy na amoy ko ang sariwang dugo. Bakit hindi ko matanggihan ang ginagawa niya sa akin? Bakit hinayaan ko lang gawin ng ina niya? Ang pagpulupot na kanyang tilang mabaho sa katawan ko. Kainin mo na siya, ina. Ikay! Nasaan ka? Ang kaibigan ko. Puputasin kong tiyan mo. Itutulak kita! Akala mo, tulayan mo ko na gamitan ng kayuma? Ha? Sinakyan ko lang kayo at naghintay lang ako ng pagkakataon! Kung niloko ako ng anak mo, manluloko rin ako. Dahil napaniwala ko siyang dagayuman niya nga ako. Lili! Dito sa basement, Lili! Mga aswang sila! Kunin mo siya bago pa dumating ang kaibigan niya. Hindi! Ayoko mumatay! Wala ka ng takas. Layuan mo ang kaibigan ko! Bitiwan mo siya! Hindi! Pagkain ko siya. At dahil nandito ka, mas mabuti. Dahil dalawa na ang magiging pagkain ko. Kapwa kayo malilibing sa lugar na ito. At ang laman ninyo, magiging pagkain ko. Sinabi kong bitiwan mo siya. Anong gagawin mo? Buntot pagi. Alam ko, takot kayo rito. Lili! Umalis tayo rito! Iwanan natin sila! Susundan nila tayo. Kaya kailangan makagawa tayo ng paraan para hindi nila tayo masundan. Masakit! Rigor! Nililipit siya! Wisikan mo siya ng katas ng kalamansi para manghina siya at lalo pang mamilipit sa sakit. Sige na! Ina, nandito na ako. Anong ginawa nila sa'yo? May buntot pagi ang kaibigan niya. Pinalo niya ako. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa ina ko! Bago mo pagawin yan, tikman mong buntot pagi. Ang kalamansi sa mukha mo! Alisin mo yan! Ang sakit! Mira! Tulungan mo ako! Ikay, dito ka sa likod ko. Huwag kang gagalaw. Basta kapag nahampas ko ng buntot pagi, sabuyan mo ng kalamansi. Ang kalamansi! Akala ko, Prince Charming kita! Mamaya ng drama mo. Tumayo ka na dyan. Halika. Akin siya. Pagkain ko yan. Putol ang tila mo sa buntot pagi na to. Tikman mo. Tumigil ka! Mira! Mira, sorry talaga! Tumayo ka na. Dali. Isaboy mo ang mga kalamansi sa kanila. Bilis! Sayang ka! Gawin mo na! Papo ka naman talaga! Aswang ka lang! Rico! Huwag mo silang hayaang makatakas.
Ikay, sabuyan mo ng kalamansi! Madali ka! Ganito! Sabi ko na nga ba, may kutob ako na may kakaiba rito. Mabuti na lang, may mga kalamansi pa ako. Mira, hindi ko talaga alam. Sorry. Halika na, dali na. Umalis na tayo habang mahina pa sila. Hindi kayo makakatakas! Tumakbo ka na, Bikay. Bilis! Kapag gumabi na, mas malakas sila. Bakit mo ako niloka? Mamaan na yan! Tumakbo ka na! Ang tanga-tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Hindi ka tanga. Biktima ka. Pero mamaya na yan. Takbo! Bilis! Bumalik kayo rito! Akala ko may forever na ako eh! Bikay, huwag kang lilingon. Diretso lang. Lily, sorry talaga. Manahimik ka na muna. Focus sa pagtakbo. Kapag umabi, mas delikado. Bilis pa! Oo, akala ko may forever na talaga ako. Forever ka dyan. Buhay mo muna ang isipin mo. Bilis pa! Ikay! Bakit ka tumatakbo? Hindi ba gusto mo ko? Kadiri ka! Aswing ka pala! Dinimonyo mo ako! Pero kanina, halos ibigay mo ang sarili mo sa akin, di ba? Oo! Dahil na-hypnotize mo ako sa peke mong kagapuhan! Tigilan mo na ako! Hindi mo na ako mabibiktima! Bikay, huwag kang makinig. Gumagamit siya ng kayuma. Tingnan mo ko. Ako ito. Ang gwapong Rigor na nagustuhan mo. Nakakasuka ka! Pakitang tao lang yan! Ayoko sa'yo! Deadma ka sa akin! Anong sabi mo? Narinig mo ba ako? Deadma ka! D-A-A-D-M-A! Deadma ka sa akin! Kahit mo maging kasing gwapo ang Koreano, hindi na ako maniniwala sa'yo! Rigor, tumigil ka na sa pakikipag-usap. Kunin mo na sila. Pero ina, ayaw niyo na sa akin. Wala akong pakialam. Pagkain sila, hindi jowa. Bikay, hawakan mo mabuti ang kalamansi. Bilisan mo. Ina, wala na silang takot sa atin. Hindi na normal ito. Bikay, sabuyan mo ng kalamansi. Dali! Rigor! Eto ang gift ko sa'yo! Pure na kalamansi! Hindi katulad mo! Peke! Ang sakit! Rigor! Anak! Tingnan mo, Amira! Natutulang ang balat niya! Yaks kadiri! Ganyan pala ang tunay mo mukha! Mas mukha ka pang bulok! Nakalabasa kaysa sa tao! Hindi kayo makakatakas sa akin! Hindi na ako sa'yo, no? Never na sa susunod na buhay! Ipanganak ka bilang kalamansi sana! Bikay, mag-ingat ka! Lumipad siya! Subukan mo na akong hawakan sa buga mukha mo sa kalamansi! Mga walang iya! Rigor, kunin mo ang baklang yan. Ako ang bahala sa babae. Bikay, hawak mabuti sa kalamansi. Hahampasin ko siya kapag lumapit siya rito. Oh, Lily! Ang pinigang kalamansi para mapiga ang mukha mo! Ibomba mo sa mukha mo! Magiging akin ka! Gusto mo man sa hindi! Di nga! Dahil mo na! Niloko mo ako! Tapos na tayo at break na tayo! Bakit ang hirap mong kulin? Kasi hindi ako para sa'yo! Amoy kalamansi ka na! Rigor, hindi ako makalapit. Masyadong maraming kalamansi. Mira! Yung natitirang pigaan mo! Mauubos ang pinigang ibinigay sa'yo! Natutulong sila sa kalamansi! Nakikita ko. Lumapit ka rito, Bikay. Konting hakbang na lang. Halika rito. Hindi kayo makakatakas! Pagi at kalamansi lang yan! Kalamansi lang ha? Bakit natutunaw ka? Duwag!
Bikay! Takbo! Nakikita ko na ang ilaw ng bayan! Bilis! Rigor! Rigor! Malapit na sila sa bayan! Bay, Rigor! Hindi dito ang forever natin! Aswang ka kasi! Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha para maging pagkain ng aking ina! Pag bumalik ka, isang truck ng kalamansi ang dadaling ko! Visit ka! Kahit natapos na ang nakatatakot na gabi na yun, nagawa namin makatakas sa mga aswang. Salamat sa kalamansi at buntot pagi na dala ko. Sino ba ang mag-aakala na ang simpleng pagtitinda ay magiging daan upang maranasan namin ang pinaka-nakatatakot na pangyayari sa aming buhay? Kalamansi! Mura lang! Fresh na fresh, pampalasa, panlaban sa mga aswang! Ikay, huwag mong i-scam yung mga bumibili. Nakakahiya ka. Hindi naman scam yun, Totoo naman ang panlaban sa aswang ang kalamansi. Katunayan ka? Oo na nga. Pero hindi naman yun yung selling point natin, okay? Kalamansi po. Masarap po to sa sinigang at iba pang lutuin. Marie, alam mo, napaubos natin ang kalamansi. Kahit isipin ko, takot tayo noon. At least nakauwi tayo ng buhay. Oo nga, swerte pa rin tayo. Natutuwa akong pumasa na rin si Nena sa exam niya. Kahit muntik na tayong hindi makauwi. Mira, hindi ko talaga makakalimutan yung ginawa mo para sa akin. Kung hindi mo ko hinanap, baka wala ka ng kaibigan bakla. Kaibigan kita. Ano pa nga bang magagawa ko? Iniwan mo pati negosyo natin para lang sa lalaking yun. Natural lang na hanapin kita. Alam mo, natuto na talaga ako sa karanasang yun. Buti na lang, may kaibigan ako katulad mo. Ate, nakaubos na kayo halos lahat ng kalamansi ninyo. Akala ko hindi mauubos yan. Oo nga eh. Dito pala sa sarili nating bayan, makakabenta tayo ng mas madali. Ano nga po ulit yung nangyari sa inyo doon sa San Nicolas? Nako, wag mo na itanong. Ang mahalaga, narito na kami at ligtas na kami. Minsan, ang pinakamahalagang aral sa buhay ang hindi magpaninlang sa panlabas na anyo. At ang pagpapahalaga sa tunay na kaibigan na handang ipagsapalaran ang sarili niya para sa iba, di ba? Hindi tulad ng mga pretending na magmamahal tapos di naman totoo, mga peke. Kaya pala sabi niyo noon, magdala ako parati ng kalamansi kapag lalabas ako ng gabi. Oo, at pasalamat tayo sa kalamansi. Hindi lamang sila pampalasa, kundi tagapagligtas din natin. At sa mga aswang dyan, lalo na kay Rigor, hindi ko makakalimutan ang mga mata mong mapanlinlang. Pero salamat sa leksyon, hindi mo na ako maluloko muli. Oh, heto. Lagi magdala nito, ha? Hindi ko po makakalimutan, ate. Mula noon, lagi kaming may daladalang kalamansi na magkaibigan. Hindi lang bilang pinagkakakitaan, kundi bilang paalala sa karanasan namin na muntik ng kumitila ng buhay namin. At tatandaan, hindi lahat ng nakangiti ay kaibigang tunay. Hindi lahat ng maganda ay mabuti ang kalooban. At hindi lahat ng panlililang ay madaling makita. Kaya mag-iingat, magdala lagi ng kalamansi at bumili sa amin kung wala kayong kalamansi. Isang araw, nagulat na lamang ako nang matanggap ko ang isang text message na nagsasabing magpapakasal na daw si Ikay. Nang makita ko kung sino ang kanyang mapapangasawa. Hindi ito yung tipikal na gusto niya noon. Simple lang, pero isang babae na naging customer niya sa online selling. Hindi palalabas ng nyo.
Hindi panlabas na anyo, kundi ang puso. Ang tunay na pagmamahal ang naging batayan niya. Mas gusto ko na ang bagong Ikay ngayon. Mas tahimik, ngunit mas malalim at totoo. Ang nangyari sa amin sa San Nicolas, tila naging daan upang matutunan niya ang halaga ng tunay na pagmamahal.